Tapos meron silang in-offer. Ang sabi, oh, ang role mo dito, ano ka ha, yaya. Sabi ko, wait lang. Sabi ko, wait Sabay-sabay lang kami. Sabi ko, gusto ko maging it girl. Ako ang dream ko, love story. Parang Bridges. Kasi di ba, ang daming bagets na love story, pero gusto ko yung mahapdi. Gusto ko yung mahapde. Lalagay natin sa thumbnail yun Hindi masakit yung Mahapdi. mahapdi. Pero itodo mo, Tama. tinanggap mo yung trabaho eh. So, Committed. you commit to it. Ikaw ba sa bata mong yan? Parang karamiya May ba? ganyan ka na. Live at Basta Cafe, Kamuning Film Club presents an informal roundtable conversation among three filmmakers. Pero dahil hindi bilog ang table namin, tawagin natin itong kanto. Ikaw din. Yes, opo. Ako ay ano. Si Barbie kasi first time ko siyang mamit. nakita up close in Yes. person. First time ko siya Nag-meet na eh, di ba? Parang nakita po tayo sa isang restaurant, tapos pakilala po ko sa inyo. Pero hindi pa tayo nagkakatrabaho, Hindi di po. ba? Sana soon. Pwede, di ba? Three generations. Three generation. Di ba? Magpakilala muna tayo. Magpakilala. Kasi O, sige po. iba-ibang generation. Ikaw ang Yes. pinakabata. Tapos, of course, middle. Middle. Ako ang At ikaw pinaka-mature. Season. Yes. So, ang pinaka-season. Yes. Kailan ka nagsimula? Oo nga. Ayun. Ano po, nagsimula po ako 2009. Sa isang network, studio. Opo, ano Sino po ako? naka-discover sa'yo? Nag-audition po ako, young Rian Ramos po sa Stairway to Heaven. Opo. Ganon. Tapos, Sa gym? Sa GMA po GMA. ito, sa GMA, opo. Stairway to Heaven, adaptation po siya. Kasama po si Sir Ding Dong, ganyan. Tapos directed by Binibining Joyce. Yan po. So, from there, na thankfully, na pansin po ng GMA, after nun, sinign up na po nila ako. So, you're under, Sparkle? Opo, opo. Barbie, ever since, parang nakita mo ba yung sarili mo growing up na magiging artista Yeah. ako? Parang paano ka nag-end up dun sa audition na yun? Gusto mo ba talaga mag-artista? Mag-artista? Artista. Dapat yun talaga. Artista. I mean, do you want to be a celebrity, an actor? Or ano yung dream mo ba talaga? Ang exact words ko po sa nanay ko when I was 8 years old, habang nanonood po ako ng Madrasta ni Miss Sharon Cuneta, ay, Ma, gusto ko yung ginagawa niya, gusto kong pumasok sa TV. Sabi ko. At 8, yun na po talaga 8 agad. years old? 8 years old po. Tapos umaarte-arte ka na nun sa Umiyak po ako sa salamin, kwarto ganyan. mag-isa. Nakaharap ako sa salamin. Tapos Tama. ginagaya ko yung yung iyak na yung Tama. hindi gumagalaw yung mukha. Tama. Ganyan. Tapos naalala ko, parang doon sa Stairway to Heaven, yung may eksena po doon na nakulong ako sa parang attic. Kinulong po ako ng stepmother ko, si Miss Jean Garcia. Diyos ko si Madam Yes! Ang nag-iisa po! Yes. Oo, si Mami. Eh, syempre po, hindi naman namin siya nagawa ng yung tatlong eksena in one take. So, maraming mga cut, ganyan, papalit ng camera, angle, ganyan. Tapos ako, syempre hindi ko alam. So, nung nag-cut, tapos alam kong hindi pa tapos, hindi ako tumitigil, umiiyak pa din ako. Tapos sinasabi ng direct, huwag ka muna umiyak, kung nagsiset up pa kami, mapapagod ka, ganyan, 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 ganyan. So, doon ko first na-experience ang hold emotion. Tapos, when you entered, kasi di ba, it's different for us. Di ba, during my time, it was different how we started, parang ganyan. Yung sa inyo, nagkaroon na kasi ng, yun nga, ng mga studios. Di ba, Star Magic, mga ganyan-ganyan. So parang I was just wondering, if let's say, you're given a work, before that, do you get some training, may workshops ba? So that when you enter work talaga and when you get to the set, alam nyo na dapat yung ginagawa or wala?
For Stairway to Heaven, yes po. Unang ano ko po yun unang sampa ko po yun sa tapings na ako po talaga yung So, hindi ka nag-workshop before? Nag-workshop po kami kay Direk Mac Alejandro. Kami pong mga And bata. those things were not taught to you? To hold emotions, to ganyan, to prepare? Hindi po, kasi di po ba sa workshop ang tinuturo lang is how to basic. get there. Oo, How to oo. get to the emotion required for the scene. Hindi nila naituturo yung technicalities sa set na, hit your marker, o pag pula yung camera, ibig sabihin, nakabuton sa'yo yan. Hindi po tinuturo sa workshop. dapat ituro din. Yes, the technicalities, yung mga possible distractions that could affect the actor, ganyan, yung biglang motor. Or basic language sa set. Yes, diba? opo. Basic language also. So, yung mga bata, katulad ko po noon, marami akong mga bagay na natutunan ko lang din talaga sa set na mismo. Mas yun. Actually, no, there are things talaga na you learn along the way. Oo, Hindi oo talaga siya naman. matututunan sa isang workshop lamang. Oo. Parang sige, yung basic, tama si Barbie. How to get there, kung ano hinihingi yun yung ibibigay. Or yung basic language na ginagamit sa set na, di ba? Pero sa Or akin, yung actor's cue. oo, mga ganyan. tama. Pero nga yung napapansin ko, kasi di ba, we get a lot of new celebrities and new actors every year. Siguro, kasi kami old school eh. Di ba? Old school kami when we started. Parang we really had, there wasn't any studio or network to really back us up. I mean, we had to prove ourselves with every job that we make, and then you just get the recommendations from the directors, di ba? Yung parang, yan, okay yan makasama, ganyan, or okay yan makatrabaho. And then, so you get those opportunities, di ba? You get those breaks. Pero before that, parang natuturuan, well, kasi ako nag theater eh, di ba? So parang ganyan. So I think it's essential, lalo na sa mga new actors of the new generation, is one, to learn about the history of Philippine cinema. So alam nila kung ano yung pinapasok nila na industriya. And then second, I think it's basic. Doon napapasok lahat ng respect, di ba, acknowledging, lahat ng engagements na pwede mong ma-encounter. Tapos, ituro yung basic language or basic process. Parang ganyan lang. Para when you get to the set, sa akin lang to, kasi madalas na experience namin, let's say may baguhan, of course, di ba, naging baguhan ka rin. Pero sana, pagdating sa trabaho na kasi you're paid for already eh. Di ba? So yung time and motion, lahat, cost of production, kesa yung doon mag-aaral, mag-workshop, mag-ano. I don't have anything against all of this. Acting coach, yung parang, ngayon pala kayo nagtuturuan? Nothing Sorry. against yan, Hindi, wala talaga. Tama po yan. Tama! Yes! Yeah. Parang hugot na hugot. Parang kulang Bilang- lang sabihin, irespeto nyo kami. Ganon. Hindi kami. It's the whole craft. Yes. It's the whole production. It's the whole craft. Yes. It's the craftsmanship. It's the Yes. craft. That's why when you enter, di ba, as an actor, that's why I'm saying there are celebrities, there are social media stars. Yes. But they're actors. And I think as an actor, it is your responsibility to know your craft. And when you get to your work, alam mo na dapat yung gagawin mo. Naku, ngayon pa lang tayo nagkatrabaho, Yun lang nga. yung bumalik doon sa ano ko, nag-rewind. Hindi po ako yun, madam. Hindi, sorry, I just, like, yung acting coaches, it's good, di ba? May acting coach, so that's professionalism. Pero sana, di ba, kung mag-acting coach ang isang actor, days prior, in preparation for the project. And then when you get to the set, ano na lang yun? Psst, ano bawas? Or yung Fine-tuning na lang. Fine-tuning na lang. Yun lang yung mga na-observe ko ngayon. Lalo na ngayon, ang bilis-bilis, diba, ng pagte-take. Yung Opo. parang Yes, game, yes. lahat. Tapos, hindi na film. Kami noon film. Diba? Bawat anggulo, lalo na pag pelikula. So, ngayon, wala na. Pwede ang film, parang pwede na rin television. So, ang layo nun, yung platform ng film, theater, and television.
So lahat yun dapat mapag-aralan bago ka sumabak. Idea lang. And then when you get there, yun yung sinasabi mo. You never cease to learn. To this day, I still learn. Lalo na sa mga bagong ngayon, technology, I still learn. So I still adjust. So you still have to study the process. You still learn kung paano, iba-iba na. Yung mga ganon. Mga vertical, diba? Mga ganyan-ganyan. Yun. Siguro rin yan no? Parang ako, based on my observation, and syempre based on my own experience. Oo, ikaw Diba din. Iba parang rin sa inyo. 90s. Kayo nag-start ng yung pag-evolve. Sa inyo nagsimula, 90s, yung may, kasi di ba dati managers kami, tapos yun nga, you have to prove yourself. Diba? Kayo nag-start ng ng mga network. parang let's say, Star yung mga Magic, mga parang ganyan-ganyan. artist pool. Artist pool ng Oo, network. Parang I started in around 1996, 1997. Oo. Sabi lang niya, pinanganak na ba ako noon? Ilan taon ka ba pinanganak? Ilan taon ka ba pinanganak? Balik yun Hindi, lang. nagde-date na po ang mga Basta- magulang ko ng mga panahong yan. Ilan taon ka ba pinanganak? Ilan taon ka na ba? 28 po. Oh my Ayun. gosh! 1985. Ano ba 97. 97. Ay, kakastart mo pa lang, no? Oo, pero pinapanganak pa lang siya. Okay. Anyway. 1997, huwag na natin pag-usapan. kung ano naman ginagawa ko those times. Oh, anyway, when I started naman kasi, nag-audition din ako katulad ni Barbie. Kasi before, meron ang ABS-CBN na tinatawag nilang Star Circle. Kasi before, it was Talent Center. Tapos naging Star Circle. Tapos yung Star Circle na yun ngayon ang Star Magic. So may mga batches sila na rinirelease. So nung nalaman ko na may audition, syempre pila rin yung beauty ko sa sa ABS. Ay, nag-audition ka din. Nag-audition ako. Ilan taon ka noon? 15 turning 16. Oh. Yun. Tapos, parang 4 times, 5 times ako nagpabalik-balik. Kasi maraming nag-audition. So, yung nangyayari, parang sinasala nila ng sinasala. Hanggang sa nag-end up na 12 na lang kami. And then, yun na yung ilo-launch sa ASAP, no? Laging sa ASAP Ang nila-launch launch, yung mga yes po, bagong yes po. artista. But before we were launched, ang dami naming pinagdaan ng mga iba't ibang workshops. Series of workshops. So, merong acting workshop na halos every day nasa West Avenue kami, nag-acting workshop under Miss Beverly Verhel. Tapos dun sa workshop na yun, ang tinuturo is, kunyari, yun nga, tulad nga sabi ni Barbie, yung how to get to, ito yung eksena, paano mo ilalabas yung emosyon mo. Tinuturo din nila dun yung paghahanap ng ilaw, find your light, find your cam. Parang basta ang naaalala ko noon, pagkita mo ang Ang camera, lente, oo. ang lente, kita ka. Yun lang yung rule doon. Or pag tinatamaan ng ilaw ang mata mo, may ilaw ka, ganyan. And then kung paano mag-breakdown. Ay, ng hindi na script. yung guru yun. Hindi po ako nag-workshop. Nang gano'n. Nang yung format. Nang gano'n. Opo. Yun siya, kung paano mag-breakdown ng script. siya Ayun, ng- yung maganda yun, yung breakdown ng script. Kasi Script pagkabago ka, appreciation. pag tinignan mo siya, one, may makikita kang INT/EXT, and then Ano ba may yun? sumunod, .day, .night. Exit so, ba yun? for somebody na hindi ka... Internet? Oo, Ano ba ibig internet, sabihin nun? Exit internet. Yeah, mali. Mali. So, nung time na yun, pag tinignan mo siya, kung hindi ka marunong, or if it's your first time to actually see a script, anong gagawin mo doon? Script Diba? Anong appreciation. ibig sabihin? So, ito pala ay, parang i-breakdown din sa'yo na, okay, ito si sequence number, interior or exterior ba siya? Ito Day, yung location, night? day or night ba siya? Ganon. So, tinuturo din siya. Ganda And yun. then may dance workshop, may voice lessons, meron... Training talaga. Training kasi parang ang nangyayari, pero these are all basic. So, pag nilabas ka nila, kunyari, nilaunch ka nila sa ASAP, yung mga kukuha sa'yo na, for example, mga shows ng ABS, somehow, alam nila na meron kang at least Knowledge. basic skill or knowledge na pag tama. tumapa ka sa set, magagawa mo kung ano yung task na naatasan sa'yo. Exactly. So, basically, ganun ako nag-start. And then, uso pa nun kasi sa talent center, yung pag pumasok ka,
kailangan babatiin mo lahat. Good morning po. good Morning po, good morning po, good morning po. Yung walang, pero okay yun, yung ah. pasakit na yung ganito mo kasi kaka-good morning. Restaurant, Malaki hello po, mo, Shay Mase, oo, gano'n. good morning, espresso, beso, gano'n. Nakakaloka. Pero sa amin din, hindi yun nga, hindi ko naranasan mag-audition. Sa amin nun kasi, well, ako nag-start, di ba, na-discover ako sa Green Hills. Sa as a commercial model. Kasi gano'n nun na yung mga... Taray, commercial model kami, Spy. Grabe, Dami. Nung panahon ko, hindi talaga. Kasi noon, ganun yun. 90s, 80s. I love the 80s. Anyway, sa amin naman, nung panahon na yun, nade-discover ka, well, depende kung may theater background ka, di ba? Pero like ako, well, yung parents ko kasi strict, so hindi ako pinapayagan. Pero 9 years old pa lang ako, nag-theater play na ako sa St. Paul. Mahilig na ako mag-perform noon. Kay Orlando Nadres. First play ko, The Lottery. Sinasama-sama ako ng ate ko noon sa Dramatic Guild Club. So anyway, so alam ko na ng 9 years old, gusto ko maging actor, yung ganyan. Tapos kaso mahigpit yung parents ko. So noong araw, pag 80s, lahat yan. Marami kaming commercial models. Kung saan ka, let's say, nagsha-shopping ka, may lalapit sa yung talent scout. Excuse me, ano mo? Pwede kang ganyan. Tapos bibigyan ka nilang calling card. Tapos VTR galore. Oo, yung BTR. No, VTR naman yun. Pupunta Yung ka. nakatape, yung mga yes, nakatape. yung ganyan, side, turn to your right. Oo, Puro VTR nun. Tapos yun na, tapos ano na, one thing led to another. Tapos makikita ka, ay sino yun? So tatawagan ka, ganyan. Tapos si Tito Douglas Quijano noon, he's a very popular and well-respected manager at the time. So sabi niya, gusto mo mag-artista? Kaso ang pangarap ko noon, theater talaga. Gusto ko maging famous theater actress. Parang ganyan. Kaso lang pera. Parang gano'n. Iba yung culture noon di ba? Hindi pa nagtatrive masyado sa atin yung stage, no? Sabi ko, ayoko po, gusto ko po maging stage actress. Plus, at that time, uso yung mga ST stars, mga ganyan. Pero nung, alam mo, OST. oo, pero ang ST noon, mag-bathing suit ka lang, ST star ka na. Nung 80s. Ng 80s, big deal. Mag-tank top ka, two-piece, big deal yun to be seen in Parang public. sexy actress ka na nun? Yes. So at the time, parang ayoko po artista. Yun nga, kasi theater, kasi ang gusto ko talaga umarte, yung ganyan. And then, one thing led to another, so nagkaroon ng opportunity, ganyan. Tapos yun nga, first film ko, ayoko na magitin ko pero yun, medyo lead na. Bakit yung parang tayo? ganyan. Okay lang naman, no judgment. Oo nga. So anyway, mag-google na nila yun. Bakit? Hindi ka proud? Hindi, okay naman, proud naman. So anyway, what I'm saying is, and then at that time, so you get to work with different directors and how I miss them. I miss the likes of Direk Peke Galiaga. I've worked with sila, Direk Joel Lamangan, Mel Chonglo. There, yung ganon, I miss the whole discipline, the whole discipline na pagdating mo, alam mong you're an actor, yung ganon. And then, Joey Reyes, si Tatay Joey naman hanggang ngayon, nandiyan dyan. So what I'm saying, basically is, at that time, you go from one project to the other because then, they see the last work that you've done. Parang, okay yan. Okay yung batang yan. Ay, may potential yan. Ay, kunin nyo yan. So, what I'm saying is, it wasn't served on us on a silver platter just because we had a contract. We had to constantly prove ourselves in every project. I remember Chito Ronyo in one of the, meron pang Vision Films noon. Sabi sa akin, so nakakuha ko ng break. Siya partner ko si Gabby Concepcion. Di ba? Yes, so ang bida noon, syempre, time nila Janice de Belen, yung mga ganyan-ganyan. So nakakuha ko. I was just starting then.
I was still carving my, na marunong po ako, ganyan. So parang Joey Reyes, halos lahat ng films ko. So sunod-sunod yun. And then yun nga kay Chito Ronyo, sabi sa akin ni Direk Chito in one eksena, Johnny Piper Catcher, from a scale of 1 to 10, you're giving me 2. Ganyan. So ganyan ako. Opo. So, ganyan. But, nothing personal. It's a constructive criticism. So, wala kaming acting coach at the time. Wala kaming, let's say, Star Circle or Sparkle, to back us up. A management agency. We only had a management agency. Eh, syempre, like ako, at the time, I would, Mr. Edgar Estrella, who had his, sa PETA siya PETA siya, kasamahan nila Direk Lino, ganyan. Siyempre, pag ganon, you have to suck it in. Diba? You have to learn from that experience and you have to find ways to improve yourself sa lahat ng projects. So, ganon kami. Tapos ganyan. Tapos rekomenda. Tapos yun, at the time na yun, may mga film festival na at the time, kaila Mel Chonglo. So, there was this one film, I'm really proud, Macho Dancer, 3 sequences sa Toronto Film Festival. Sabi nila, Hindi ikaw ang macho dancer. hindi. Slowly na po yan! Ang mga bata ngayon matatabil, no? Hindi yun. Pero what I'm saying is, you had doon dapat mapansin ka para may next project ka. So it was that difficult. Yun lang yung yun lang din yung sa amin. Kaya ang mga old school na actors, marami sigurong bit-bit, hugot. And then now, it's very different. It's very different. Miss Pai, parang hanggang, sa generation ko kasi parang Ganun meron din lang naman. kami. Oo. Is, of course, meron kang station Yes, na to support nakaalalay you. sa'yo. Yes. Kasi, syempre, kung may station ka, si station, maraming mga different shows na marami kang pwedeng Yes, paglagyan. yes. Pero, naniniwala ako na kailangan pa rin talaga nakakakitaan ka ng potential. Yes, Kasi kahit na merong station na nagba-back up sa'yo, pero kung hindi mo seseryosohin yung trabaho mo, medyo alanganin ang work ethic mo, parang feeling ko, yung mga people na ganun, or mga actors na ganun, slowly, nawawalan din sila because Yes. natatakot din yung mga tao sa prod na kahit papano to work with, Yes. difficult people. Diyan papasok yung longevity ng isang actor. Mhm. Your ethics, your Pero work hanggang attitude, ngayon, ganun pa rin your naman. talent. Parang you constantly have to prove yourself. Kasi nga, pag hindi, mawawala ka din. Kasi diba, they will always say na parang you're only good as your last project. Na parang after that last project, kunyari hindi siya nag-work, parang mga nganib ba yung karera mo? Parang Yun nga, saan ka doon pupunta papasok yung after? longevity, di ba, ng isang career. Doon papasok yun. So, dapat yung talent mo, yung craft mo, i-hone mo. Pero sa akin, yun nga, coupled with your craft always is with a good attitude. Actually, Towards importante talaga yung Good attitude. There was one director lang who told me before during my Tabing Ilog days. Oo, Tabing Ilog. So this was siguro mga 2 years bata, old pa lang si nakaka-relate. Warwi na to. May director na nagsabi talaga sa akin na parang sabi niya, Jody, parang if you want to last in this business, always remember na it's attitude first before talent. Kasi parang yung director na yon naniniwala, si Direk Malu, Malu Sevilla, hello Direk, na Director kayo. sabi niya kasi, yung talent, kaya natin niyang aralin. Matutunan, may mga workshops tayo. Though, of course, we have to acknowledge also that there are people na talagang born na natural actors talaga sila. Pero for somebody na kunyari, inaaral yung skill, inaaral yung craft, oo, matututunan mo siya. Pero yung ugali mo, yun ang mahirap baguhin. So parang yun lang yung isa sa mga bagay na nag-stick sa akin as I was starting, na iba rin yung, okay, marunong ka, magaling ka, pero dapat marunong ka rin makisama. Hindi pwedeng ikaw hanggang lang. ngayon naman, you still give a testimony to that. Tawa. No, it's true.
You know, to this day, Jodie, when she was starting, was one of the finest actors at her time, and to this day, and she's proving it. She's continuously growing, and yun yung progress. So I'm very happy for her. Hindi mo pinersonal yung macho dancer. Hindi, no? So yun, tama yun. Pero di ba kahit sa industriya naman, dapat maging mabuting tao tayo. I remember an actor telling me na, you know, people will always say, whatever industry you're at, di ba, whatever field of work you're in, di ba, people will always say na, magaling na director yan, o writer, magaling na accountant yan, magaling na secretary yan, magaling na business, ano yan. But I think what's essential at the end of the day is, if people will be able to tell you, mabuting tao yan. Sa akin yan. So, I always bring that to our industry. Well, matabil din ako. At alam naman Yes. nila yon. Oo, alam ng mga bata yon. Pero I think, di ba, dapat ma-differentiate yung discipline, yung strictness, sa pagiging mabuting tao. Yung parang ganun. So yun, medyo maano ako, yun nga, syempre, di ba, matabil nga ako, pero mabuting tao. Parang ganun. Pero sa mga bata kasi, yun nga, stricto ako, lalo na sa set. Kasi di ba yung mga cellphone, script, dadating, hindi memorize, hindi nakapag-aral, hindi alam ang characters. You're all there and everybody wants to finish the job early, the work done. So you should do your assignment. Sa theater kasi ganun ang discipline di ba, sa teatro. Okay. The script is the Bible. Bago ka pumasok as an actor, that's part of your creativity. You create the character, the role, parang ganyan. May background ka, may ganyan. So, lahat yun kasama sa process na hanggang ngayon excited akong ginagawa. So, parang gano'n. Ngayon, sa mga bata, dahil nga siguro, iba na. Di ba? Iba na Miss Cherry Pie, but if you can share po, ano po ba yung process nyo in terms of yung pag-aya para makakuha rin po kami ng When you get a role, di ba, you study the role, you get the script, and then you create na, bibigyan mo na ng history. Well, ako, for one, pag may project ako, babasahin ko lang siya once. Tapos, depende kung kailan ko sisimulan. Tapos, bibitawan ko na muna siya. Tapos, mag-iisip-isip na ako, ganyan. Tapos, may mga times na bigla na lang ako magigising, maganda siguro kung ganyan. So, lahat yan naka-note. And then, pag malapit na yung shooting, that's the only time, let's say a few days, that's the only time I'd get back to the script again. Kasi gusto ko fresh lahat. Ayoko yung isip ng isip, tas aral, parang ganon. And I think, yun, makikita naman, alam nyo na mga co-actors ko, na ayoko na masyadong aral, parang ganyan. I think sa TV and shooting yon, sa TV and film. Pero lahat yun may background na sa akin, anong gagawin ko para maiba, lahat na yon meron na, di ba, pag-aralan mo na. Pero sa theater kasi, hindi, you can't wing it. Oh, yes. Yes po. You can't wing it. Yung talagang lahat dapat memorize mo, blockings mo, di ba yung repetition, gagawin mo lahat yung paulit-ulit. So, hindi pwede, kasi sa shooting, minsan ganyan kami, dadating kami. Ay, sorry, tumayo. Hindi, di ba tatayo? Galing sa ibang trabaho. Yes, director. Okay, ready na po. Anong take? Oh, ito po. Action! Cut! Wala na, tapos na. Then wala na yun. Yes. Di ba? Tapos na sa atin, pag nag-action, take, wala na. Oo. Sometimes na nakakalimutan mo na rin yung lahat ng lines. Di ba? Ganun lang yung nangyayari sa'yo. Kasi ako parang nawawala na siya. Oo, pero sa theater, hindi. Di ba? Pag tungtong mo, an hour before the rehearsal, dapat alam mo kasi drop books or hindi nakakaya. So, iba-iba yung discipline. Yan lang. How about you, Barbie? Parang how's your process? Ako naman po, ang eventually na-discover ko na nagwo-work sa akin, pagka binigyan po ako ng project or ng script, babasahin ko rin po siya, and ang natutunan ko na feeling ko rin medyo nakakaligtaan po nung iba na mas bata po sa akin, lines lang nila yung binabasa nila. Lines lang nila yung minimemorize. Hindi nila binabasa yung description. Oo. So, hindi nila alam na
ay, ano pala, galing pala sa aksidente to, galing pala to sa ganito. So sila, ang saya nila sa eksena. Hindi nila po alam yung pinanggalingan, hindi nila alam yung pupuntahan, hindi nila binabasa yung description na, mamaya ay hahawakan ng kamay. So hindi niya hawakan yung kamay, hindi niya nabasa. Puro lines niya yung minememorize niya. Tapos hindi rin niya minememorize yung lines nung ka-eksena, so hindi niya alam kailan siya magda-dialogue. Or even the thought of the line of your co-actor dun sa scene, hindi niya alam. Puro lang siya sa iniintay lang niyang matapos magsalita yung ka-eksena niya. Parang yun na yung cue niya na ako na to. Yes Oo. po, ganyan. So masyadong nagiging ano lang siya, robot, ganyan na alam lang niya kung kailan siya magsasalita, ganyan. Pero walang emosyon kasi hindi niya alam yung description. So yun po yung natutunan ko at pinagtsatsagaan kong aralin. Yun ang Pagbibigyan script ako ng appreciation. Oo. Yun po. Basahin talaga yung buong description, ganyan, pinanggalingan. Pag may mga flashback, especially, kailangan mong alamin kung saan galing yun. To begin with, an actor should always work for the scene, not for herself. Yes po. Totoo. Tama po. Always for the scene. Kasi no matter how good you are, sorry, you're all consenting adults, everybody above 18. Oh my gosh, feeling ko alam ko kung saan ka pupunta. Parang ano po yung kinabahan? No, Oo. no, what I'm saying is, as an actor, if you masturbate, para sa Sabi ko sarili na mo nga lang, yun yung sasabihin mo eh. Di ba? It's ano, Yeah, but it's a term it's actually a term. in the, ano, in Di the ba? industry. When you masturbate, you only think about yourself. It's all about yourself. Kahit gaano kagaling, if the scene doesn't work, wala. Di ba pag pinapanood nyo, ay, oo nga magaling siya, pero nangyari, ba't gano'n? Disconnected. Disconnected. Sa buong... Di ba? Always for the scene. Always for the scene. And an actor should always recognize yung eksena, ano yung objective ng eksenang to? Right. Akin ba to? Ganito? Ano yung contribution niya dun sa kabuuan nung kine-create? That's why it's always a collaboration. That's, kaya nga di ba may scene objective? Yes. Bakit? Anong purpose ng scene na yun? Yan. Diba? Tapos may times din po na redundant po yung scenes, di ba? Na minsan, ay, ginawa ko na to, eksenang to, gagawin na naman natin. Kailangan siya to cater to the audience. Nako, scriptwriter na yan. Hindi, tsaka alam nyo, iba rin, ewan ko ha, sa akin, sa iba-ibang project, iba-ibang kultura din yan. Iba ang mga soap. Totoo. Iba ang soap. Because a soap caters to an audience. So that's a different culture. So I don't think it's a good training ground for actors. Why? Why Because do you think then, so? because then, as what she said, di ba? Ang tendency kasi is paulit-ulit. Di ba? I mean, the scenes repeat themselves because you're catering to a culture, a story, sa audience, parang ganyan. And things have to be done a certain As a- way. Yes. Diba? Diba? Kailangan mong ulitin kasi for example, yung hindi nakanood nung Monday, Yes. kailangan pagdating ng Thursday, gets pa rin nila yung magets nila. tinatakbo. So minsan talaga tayo din, nagagets kasi sinasabi ni Barbie na, sinabi ko na to pa Juliet. Pero yun kasi yung purpose nun. I mean, iba siya. Tapos, iba, some scenes are really required to be heightened, di ba? Kasi, di ba, dahil sa storya, dahil sa character. So, ganyan. Ngayon, iba rin ang training ground ng film. Sa film naman, hindi ka pwedeng kumanto. Kasi, di ba, sa TV, di ba, ang reaction, you hold it, you have to do it, you have to favor it. Kasi cliffhanger siya. Di ba? Or whatever. Hold, Yung- hold. Yeah, blah, blah, blah. They ender ba to? They ender. Ganun, di ba? Saka yung pagka, day ender to, Oo. kailangan yung Ganun yung camera. May gano'n, magtaas di ba? as ilang bilang yun. Okay, depende. Ano naman? Diba? Weekender. Sorry, joke namin yan eh. Joke namin yan sa set. Ano ba to? Direct? Weekender ba to? Day-ender ba to? Ganyan. I mean, those are sa mga telenovelas, diba? Pero sa pelikula naman, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi pag sa pelikula naman, makikita mo, may term kaming ginagamit, yung kumakanto.
yung hindi Flawless. hindi Hindi fluid. Hindi continuous yung ganyan. So depende. Tapos sa theater iba rin naman, parang ganyan. So I think maganda rin yun na mapag-aralan, and I think as you go along, yun nga yung sinasabi ko, you never cease to learn, diba? Na pag nakukuha mo yun. Pero ngayon iba rin sa technology. Na, di ba, minsan, ganito na lang kaliit yung camera. Tapos ngayon, di ba, yung mga genre, alala ko sa Foster Child, si Direk Brillante Mendoza, ang isa sa unang, di ba, yung, wala, di ba, sanay ka, iyak ka na, dramatic scene, di ba, iyak ka na, papata, kaliwa, kanan, may mga ganun pa, di ba, lagi nyo naririnig yun. Ako, Diyos ko, kapang-kapa mo yun, di ba? Ngayon, meron kaming eksena, ganyan. Kaliwa o kanan, syempre papakitang gilas ka. Pero yung camera nandito sa tuktok ng ulo. Sanay ka, di ba, pag dramatic, tsak, gumaganon pa, di ba? Ito, nandito lang, tapos patuloy-tuloy lang. Ano nangyari? So, marami na akong experience, di ba? So, yun, that you have to adjust to yung direct. So talaga ba pong walang close Puro up? batok lang po talaga yung una. Di ba? Pero syempre, hindi mo naman siya mako-question. Kasi director. Meron siyang mas malaking vision. So parang hindi ko alam, kailangan ko ba yung acting yung likod ko doon? Paano acting yung batok, yung bubunan? Di ba? Parang ganun lang. So iba-iba. Sa palagay mo, ano yung break project mo? Thankfully po, hindi naman ho kasi lahat magaganda or matataas yung reviews, ganyan, maganda yung reviews. Pero, hindi lang isang beses. Marami yung parang masasabi ko po na times na thankfully napatunayan ko na I deserve to be here. First is, yun nga po, yung Stairway to Heaven na nag-audition lang ako doon, nang walang agent lang po ako noon, walang po. Ganda yung I deserve to be here. Saka yun. Because you really have to earn your spot. Yes po. And I still work on it every day. Very Ayan po. good. So yun pa, Stairway to Heaven, first project ko yun, and then sinign up na po ako with GMA, and then yun po yung parang unang saba ko sa TV, tapos syempre na po ako agad sa Love Team. Pero na-break ko po yun nung nagkaroon po ako ng indie film Marikina. Ako po ang young Miss Maylene Dizon. Young lang din po ako doon. Maliit lang din po role ko doon. Pero doon ko po na-earn yung recognition and respect from very serious filmmakers and directors. After po nun, bumalik pa rin po ako sa TV, ganyan. And then, Laot, directed by Louie Ignacio. Sama de Laot naman ho kami doon, mga badyaw ho kami. Yun naman po yung Fantasporto. So, kaya mas marami hong nakakilala sa akin ng mga producers and filmmakers. And then, eto pong recent is the Maria Clara at Ibarra. Yun naman po yung yun naman po yung parang nagbalik ng parang period drama sa TV po. And doon din po nila nakita na, ay, kaya niya mag-comedy habang umiiyak, ay, kaya niya maglitanya ng mahaba, ganyan. Tapos, more than yung nakikita po ng mga tao, more than the performance, ang masasabi ko pong proud din ako is, katulad po ng sinabi ni Miss Cherry pa, yung word of mouth ng mga nakakatrabaho ko, na maayos po akong katrabaho. Mas yun po. Yun. Very good. Ay, aliw na aliw ako, di ba? Totoo, kasi tama eh. Ikaw, anong role mo na favorite mo? Paano ba? Nag-start kasi ako with our youth-oriented show. Yun yung first Tabing regular Ilog. show na tumakbo ng 4 years. But then, during that time, it was like late 90s na parang feeling mo naglalaro lang kayo. So, hindi ko talaga siya sabihin mong nasa-seryoso kasi excited ka lang pumunta ng set dahil out of town yung taping. So, parang barkadahan siya. Family, ganyan. So, nag-start ako with a youth-oriented program. And then, after nun, I really didn't
have the chance really to, I feel to showcase kung ano yung pwede kong gawin because I started everything early in life. After Tabing Ilog, nakagawa lang yata ako siguro ng 2 na serye. And then after that, nag-asawa na ako eh. I left for the States. Nag-asawa ako. And then 2006 when I came back. Ilan years? Nawala. Parang nagpahinga ka. For 1 whole year. Kasi I got pregnant pa. Ah. Oo. So parang there was a point in my life na parang everything was just like, parang wala ako dito. Ganyan. And when I came back, in 2006, I had to kind of re-establish myself as an actor. Kasi sa industriya natin talaga, wala ngang sinasabi na parang indispensable. Exactly. Pag nawala ka, there will always be someone who's willing to take your spot. So, I had to re-establish myself, and then nakagawa ako ng yung Patayin sa Sendak si Barbara. Yan. So, horror yun sa television. After that, puro support. And then, Kailan mo naramdaman na actress na ako? Yung ganun. there was one serye na medyo na-frustrate ako kasi parang I feel like I had so much to give and yet hindi na ma-maximize yung potential ko. Because of course, hindi ko storya eh. Kasi lagi lang akong character, Best lagi friend, lang akong ganyan. support, Ganyan din tita, best friend, totoo ganun diba? And okay lang because ang trabaho ay trabaho. We're always grateful for work. And every work is like parang honing you to become a better actor the next project. So after that, ang sabi ko parang kailan kaya ako magli-lead ng isang serye? Pero may in-offer, kaya lang ang nangyari, hindi siya natuloy. Because merong, sa madaling salita, napunta sa iba. Tapos meron silang in-offer. Ang sabi, ang role mo dito, yaya.